Mansyon ng mga Del Puego. Magkaharap na nakaupo ang mag-amang Draco at Philip Del Puego sa veranda ng kanilang mansyon, habang nagkakape ang daddy niya. Tahimik na pinagmasdan ni Draco ang kanyang ama, habang tumitingin sa malayo. Hindi halatang 50 years old na ito, dahil kung titingnan parang mas bata ang mukha nito, kaysa sa original nitong edad. Matikas at gwapo pa rin ito, at kayang paibigan ang sino mang babae. Ngunit alam niyang simula nang iniwanan sila ng kanyang ina, ay hindi na ito muli pang nag-asawa. Draco, tawag nito sa kanya. Ilang taon ka na, kailan ka ba mag-aasawa? Wala pa sa plano ko ang pag-aasawa, dad. Bakit ba atat na atat kayong mag-asawa na ako? Parang naiirita niyang sagot sa ama. Anak, matanda na ako. Kailan mo pa ba ako bibigyan ng apo? Kung uugod agad na ako. O baka naman inaantay mo lang na mamatay ako bago ka mag-asawa. May himig nagtatampong sagot ni Philip sa anak. Dad, tingnan mo nga ang mga pananalita ninyo. Pag-aasawa ko yung pinag-uusapan natin. Hindi ito pagkain na iluluwa ko lang, kung hindi angkop sa panlasa ko. Tsaka kayo nagturo sa akin na hindi basta-basta magtitiwala sa mga babae, halata ang pagtitimpi sa sagot niya sa ama. Aba, ilang taon ka na, Draco? Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakatagpo ng katapat mo. Oo, sinabi ko sa'yo na hindi agad-agad magtitiwala sa mga babae, dahil ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. But my God, Draco, ano ka laging nakapikit? Wala ka man lang nagustuhan sa edad mo na yan. Galit niyang tanong sa anak. Sinasabi ko na sa inyo, dad, hayaan niyo na muna ako sa buhay ko. Ayaw ko pang mag-asawa. Aalis na po ako. Mabilis siyang tumalikod sa ama. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya palabas ng veranda, nang bigla siyang mapatigil sa sigaw nito sa kanya. Draco, wag mo akong ginagalit. Sa ayaw at gusto mo magpapakasal ka. Bibigyan kita ng 1 buwan, para ipakilala mo sa akin ang babaeng mapapangasawa mo. Dahil kung hindi, ako ang hahanap para sa iyo. Narinig niyang malakas na sigaw nito sa kanya. Kuyom ang kamao, pinilit ni Draco na iwaksi sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ama. Sinusubukan niyang huwag magalit sa pakikialam nito, sa personal niyang buhay. Padabog niyang sinara ang pinto ng sasakyan, at mabilis na pinaharurot ito. Boss, dito pa ako boss, napakamot na lang sa ulo ang driver, habang tinitingnan ng humarurot na papalayo ng sasakyan. Bakit kasi ang bagal kung kumilos? Yan tuloy na iwanan ako, paninisi niya sa sarili. Samantala nakaupo si Cattleya sa kanyang higaan, nang marinig niya ang malakas na katok mula sa pintuan ng kanyang inuupahang silid. Cattleya, ano ka ba? Bingi, buksan mo ang pinto. Kanina pa ako kumakatok. Opo, Aling Rosa, andyan na. Teka lang, bubuksan na po. Hoy babae ka, ano ba ang nangyari sa'yo, at ang tagal-tagal mong magbukas ng pinto ha? May balak ka bang pagtaguan ako? Sigaw ni Aling Rosa nang mabuksan na niya ang pinto. Bakit ko naman kayo pinagtatagwan, Aling Rosa, wala naman akong kasalanan. Bakit po ba, may kailangan kayo? Ha, magtatanong ka pa, nakalimutan mo na ba? Pangalawang buwan na ngayon, di ka pa rin nagbabayad ng renta mo sa bahay. Aba, hindi pwede yan, kung wala kang pambayad lumayas ka. Naku po Aling Rosa, maawa naman po kayo sa akin, promise po itong darating na linggo magbabayad na ako para sa 2 months delay ko. Bigyan niyo pa ho ako ng kaunting palugit, makakasahod na ho ako ngayong darating na linggo. Ano, sa darating pa na linggo? Hindi pwede, hindi na uubra sa akin ang mga paawa effect mo na yan, binigyan na kita ng 2 buwan na palugit noong nakaraan, tapos hihingi ka pa ulit sa akin ng extension. Ano ka sinuswerte? Sige na po Aling Rosa, last na po ito, wala na po kasi akong mahanap na mas mura pa na pwedeng maupahan, maliban dito sa bahay nyo. Ay nako Cattleya, tigil-tigilan mo ako sa kakadrama mo. Maghihintay ako hanggang mamayang gabi. Kung wala ka pa ring maibigay sa akin na bayad mamaya, huwag mo akong sisihin sa pagpapalayas ko sa'yo. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Aba, kailangan ko rin ng pera, dahil marami rin akong bayarin. Mayroong uupa bukas nitong kwarto mo, at hindi ako nagbibiro, tandaan mo Cattleya. Pupulutin yang mga gamit mo sa labas ng bahay bukas, kung wala ka pa ring ibabayad sa akin mamaya. Sabay talikod ni Aling Rosa.
Napabuntong hininga na lang si Catlea, habang nakatingin sa likuran ng papalayong si Aling Rosa. Kinakailangan niyang humanap ngayon ng paraan, kung saan hihiram ng pera para pambayad sa renta. Umupo siya sa kanyang higaan, habang binubuklat ang laman ng wallet niya. Agad naman siyang nadismaya, nang makitang 500 piso na lang ang natirang laman ng kanyang wallet. Tipirin niya na lang ito, hanggang sa umabot sa una niyang sahod bilang isang sales girl sa mall. Magdalawang linggo pa lang kasi siyang nagtatrabaho doon. Ang unang sahod niya ay ngayong Quincenas, at sa katapusan ng buwan. Ang problema niya ngayon, ay kung saan siya hihiram ng pambayad sa renta ng bahay. Kilala pa naman si Aling Rosa sa pagiging tigre. Hindi niya pinapalampas ang mga boarders niya na hindi nagbabayad on time. Sa 4 na buwan na pangungupahan niya dito, kilala niya na ang ugali nito. Talagang hindi ito nagbibiro na palayasin siya bukas, kung wala siyang ibabayad mamaya. Maganda siya, matalino, palaban at loner, pero malalim kong magmahal. Let me say na siya yung tipong babae, na sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, hindi siya basta-basta sumusuko. Siya si Catlea Sanchez, 10 taon pa lang siya, nang mamatay ang mga magulang, dahil sa isang aksidente. Simula noon ang lola lamang niya ang lagi niyang kasama. Sa kasamaang palad ilang buwan pagkatapos ng graduation niya sa high school ito naman ang inatake sa puso. Naalala pa niya ang huling sinabi nito bago mamatay. Catlea, alam kong hindi na ako magtatagal, kaya dapat lang malaman mo ang tunay mong pagkatao. Apo, pangako mo sa akin, kahit anong mangyari hahanapin mo ang tunay mong mga magulang. Laking gulat niya sa sinabi ng kanyang lola. Naguguluhan ho ako lola, sino ba ang tunay kong mga magulang? Di ba patay na po sila sa aksidente? Tanong ni Catlea habang pinapahid ang luha, na pinipigilan niyang lumabas sa kanyang mga mata. Totoo ang sinasabi ko apo, natagpuan ka lang ng nanay mo sa labas ng nasusunog na bahay ampunan. There were a stunned expression on her face. Di siya makapaniwala na sa loob ng 18 taon. Matutuklasan niyang ampon lang pala siya, ng mga itinuturing niyang tunay na pamilya. Kung gayon, sino ang tunay niyang mga magulang? Bakit nila hinayaan na mawalay siya sa kanila? Bakit di nila siya hinanap, gayong matagal na pala siyang nawawala? Paano niya mahahanap, kung sino ang tunay niyang mga magulang, kung kahit na sa pangalan o address man lang ay wala siyang nalalaman? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Pagkatapos ng libing ng kanyang lola, ay napagpasyahan niyang ibenta ang lahat ng mga natirang ari-arian, na iniwan sa kanya ng kinilala niyang pamilya. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay at lupa, ay binayad niya sa utang nila sa hospital, at sa pagpapalibing. Ang natitirang pera ay napagdesisyonan niyang gamitin, upang lumuwas ng Maynila, para makahanap ng matinong trabaho. Isa iyon sa pinakaunang hakbang niya, upang makaipon ng pera sa kanyang pag-aaral, at sa paghahanap ng tunay niyang pamilya. Teka, anong oras na pala? Oh my, malilate na ako sa trabaho. Tarantang sambit niya sa sarili. Napabilis ang kanyang pagpasok sa banyo upang maligo. Dali-dali siyang nagbihis ng kanyang uniform, at lumabas ng inuupahan, kahit hindi pa nagsusuklay. Mabuti na lang at 1 kilometro lang ang layo ng inuupahan niya, papunta sa pinapasukan niyang mall. Binilisan niya ang paglalakad, habang nagsusuklay ng kanyang buhok ng biglang. Ay kabayo! Sigaw niya sa sobrang pagkagulat, at agad siyang napatilapon sa may gilid ng drainage. Buti na lang hindi siya tumama sa mismong drainage, kung nagkataon, papasok siya sa trabaho na amoy kanal. Galit niyang tiningnan kung sino ang walang modong bumangga sa kanya. Sino ba kasing walang mo, oh my gosh! Hindi na niya natapos ang gusto pa sanang sabihin. Nang mapatitig siya sa napakagwapong mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ang perfect ng hugis ng mukha nito, makapal ang kanyang kilay, at mahaba ang pilik mata. Ang mga mata nito ay parang naglagay ng contact lens. Matangos ang kanyang ilong, at ang kanyang maninipis na labi, ay may natural na pula na lalong nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan. Mayroon siyang divided chin, makisig at matapang na aura. Sa isang tingin lamang, masasabi mong siya na ang pinakagwapong nilalang, na Adonis sa buong mundo. Hoy miss, sabi ko, okay ka lang. Tapos ka na ba sa kakatitig sa mukha ko? O ano, satisfied ka ba sa kagwapuhan ko? Parang naiirita nitong tanong.
Arko pa itaas ang isang kilay ni Katlea, sa kanyang mga narinig. Oo, napakagwapo niya, pero syempre hindi niya aaminin. Agad na kasi siyang na-turn off sa kakapalan ng mukha, ng lalaking kaharap niya. At sinong nagsabi sa'yo na gwapo ka? Ang lakas naman ng bilib mo sa sarili mo, lalaki. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Naiirita niyang sagot sa lalaki. Lalo lang siyang nenes nang makita niyang ngumisilang ito sa kanya. Aba, may malalim na dimple pa pala ang mayabang na ito. Sa loob-loob ni Kathleen, ha, ako pa ngayon ang makapal ang mukha. Ikaw ang kanina ko pa sinasabihan na tumayo na, dahil ang bigat-bigat mo. Kanina ka pa nakapatong dyan sa ibabaw ko. Ano, may balak kang magpagabi dito? Nang iinsultong sagot din ito sa kanya. Bigla tumayo si Kathleen, nang mapansin niya ang awkward na posisyon nila. Nakapatong nga siya sa ibabaw ng lalaki. Parang gusto niyang maghukay ng lupa, at ibaon ang sarili sa sobrang kahihiyan. Ramdam na ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha sa sobrang hiya. Bakit ka ba kasi nakaharang sa dinadaanan ko, ang lawak-lawak ng kalsada? Pag-alit niyang tanong sa lalaki, habang tinatanggal ang mga dumi na dumikit sa uniform niya. Ikaw pa talaga ang may ganang magalit. Bakit ka kasi naglalakad na parang kabayo, habang nagsusuklay ng buhok? Public place itong dinadaanan mo, at ang pagsusuklay nasa bahay ginagawa yan. Nagets mo ba, ha? Babaeng kabayo. Nang iiritang tanong sagot nito sa kanya. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, unggoy ka. Ano, mas may mukha pa pala ang unggoy kaysa sayo. Ganting insulto niya sa lalaki. Namumula na ang kanyang mukha, sa sobrang pagtitimpi. Gusto na niyang umalis, dahil ayaw niyang masira pa ang buong araw niya sa lalaking kaharap. Aktong nag-isang hakbang pa lang siya, nang biglang may humablot sa kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak nito, na parang takot na mawala ang kanyang bihag. Lumingon siya at nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman niya ang nag-aapoy na galit nito, habang tumitingin sa kanya. Bitiwan mo ako, utos niya sa lalaki sabay hila ng kanyang kamay. Saan ka pupunta, ha? Sa tingin mo ba madadala mo ako sa mga lousy tactics mo, woman? Alam kong isa lang yan sa mga taktika mo, para mapalapit sa akin. Gusto mo ba ng pera? Sabihin mo lang hindi mo na kailangan mag-isip ng kung ano-anong tricks para mapansin. Diretsahang sabi nito sa kanya, na parang mababang uri siya. Kunot ang noo niya sa narinig. Ano bang tricks ang pinagsasabi mo? Holler, okay ka lang, madman. Nontog ba yung ulo mo kanina sa gutter? Bitawan mo na ako. Malilate ako sa trabaho, hindi ka nakakatulong. Sabay hila ulit ng kamay niya. Nagpupumiglas siya sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay, pero walang nangyari, mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, dahil alam na alam ko ang mga tipo mong babae. Playing innocent, kunwaring babangga kuno sa isang mayaman na lalaki para madaling makalapit at aakitin, upang madaling magkapera. Pare-pareho kayong lahat na mga babae, pera lang ang habol. Wala kang slap, napangiwi siya sa sampal nito. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan, at wala ka rin sa posisyon para husgahan ang pagkatao ko, kung ano man ang pinagdaanan mo, huwag mo akong idamay. Tandaan mo hindi lang ikaw ang nag-iisang tao sa mundo, na mas mahirap ang pinagdaanan. At ito sasabihin ko, at isaksak mo dyan sa bugok na kokote mo, kahit magdildil man ako ng asin, o matulog man ako sa bangkita, wala ka nang pakialam doon. Ano kung mayaman at gwapo ka? Sapat na ba yun para husgahan mo ako? Para sa akin hindi ikaw ang lalaki sa pangarap ko, kaya wag kang masyadong bilib sa sarili mo. At pwede ba tigilan mo na yung ilusyon mo? Dahil kung totoo mang mayaman ka, pues wala akong balak maki-share dyan sa yaman mo. Hindi na matiis ni Kathleen ang matalas na dila ng lalaking kaharap, kaya niya ito biglang nasample. Nanginginig siya sa sobrang galit. Hindi niya na kayang tanggapin ang kung ano pang susunod na sasabihin nito sa kanya. Siguro nga mayaman ang lalaki, dahil napansin niyang maraming bodyguard ang nakapaligid dito, pero wala siyang pakialam, hindi niya hahayaan na inaapakan ang pagkatao niya, ng kung sino-sino lang. Pagalit siyang tumalikod dito, at dali-daling pumunta sa mall na kanyang pinagtatrabahuhan. Napaawang ang labi ni Draco, habang sinusundan ng tingin ang likod ng papalayong si Kathleen.
Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang pamamanhid at pamumula ng kanyang kaliwang pisngi, dahil sa lakas ng sampal nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang isang Draco del Fuego na katulad niya, ay makakayang sampilan ng isang babae, na ngayon lang siya nakilala. Aaminin niyang napasobra siya sa kanyang sinabi kanina sa babae. Tama nga naman talaga, wala siya sa posisyon para husgahan ito, dahil ngayon niya lang ito nakita. Interesting woman. Matapang ito at palaban. Sa lahat ng babaeng nakilala niya, ito lang ang bukod tanging ng ahas na kalabanan siya. Naisip ni Draco na siguro, sobra siyang naapektuhan sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. 7 years old pa lang kasi siya nang umalis ang kanyang ina. At sumama sa ibang lalaki na mas mayaman pa kaysa sa kanyang ama. Simula noon laging sinasabi ng kanyang ama, na hindi basta-basta magtiwala sa mga babae, dahil pera lang daw ang habol ng mga ito sa kanya. Kaya natutunan niyang maging bato ang kanyang puso. Sa kahit sino mang babae na lumalapit sa kanya. Mayroong isang beses, na kinaladkad niya ang kanyang sekretarya palabas ng kanyang opisina. Nang minsang magpakita ito ng motibo sa kanya. Kahit mga kaibigan niya hindi na nagtangkang maghanap ng magiging girlfriend niya. Dahil sa takot na baka ganoon din ang mangyayari sa kanila. Let's say allergic siya sa mga babae, ayaw niya ng commitment. Naniniwala siyang sagabal at nakakasira lang yun, sa kanyang mga plano sa pagpapalago ng kanilang negosyo. In the span of 3 years, nagawa niyang ilagay sa tuktok ng pyramid, ang negosyo ng kanyang pamilya. Dahil sa mataas niyang IQ, kaya siya naging isa sa pinakatanyag na business magnate ngayon sa buong Pilipinas. Binalingan niya ng makahulugang tingin, ang kanyang right-hand secretary na si James, at naintindihan naman nito ang gusto niyang sabihin. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Boss, sabihin mo lang, tuturuan ba namin ng leksyon ang babaeng yun? Tanong ni James sa boss niya nang magkalapit na ito. I want you to investigate that woman. Agad namang sagot ni Draco na halata ang curiousness sa mukha. Yes boss, pero boss maganda siya kahit hindi pa gaanong nakasuklay. Kahit sino siguro na lalaki ma-mesmerize sa kakaiba niyang ganda, kaya siguro tinamaan kayo sa kanya. Sinarili na lang ni James ang gusto pa sana niyang sabihin. Hindi niya na lang ito isinatinig, dahil ramdam niya na nag-aapoy na sa galit ang boss niya. Pinagpawisan siya ng malamig. Bakit ba kasi ang daldal ko, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang kumaripas ng takbo papunta sa isang black Maybach na sasakyan, upang pagbuksan ng pinto ang boss niya. Boss, nauutol niyang sabi, habang hinihintay si Draco na pumasok sa loob ng sasakyan. Drive, utos nito sa kanya. Yes boss, nagkamot na lang ng ulo si James. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto, bago lumipat sa driver's seat, at tahimik na nagmamaneho ng sasakyan. Sa 5 taon niyang pagiging personal secretary, ay kilala na niya ang ugali nito. Kaya isinara na lang niya ang bibig, at diretso ang focus sa daan. Napagitnaan sila ng 2 sasakyan na puro bodyguard ang sakay. Sa tuwing aalis ang boss niya, laging 3 sasakyan ang minamaneho nila. Marami kasi itong pinataob na mga kalaban sa negosyo, kaya marami ang galit sa kanya. Minsan na kasing may nagtangkang tapusin siya, mabuti na lang at hindi siya napuruhan. Simula noon umaalis na siyang 8 o 10 bodyguard ang kasama. 10 PM oras na nang uwian. Unti-unti na ring nagsilabasan ang lahat ng mga empleyado. Sa employees exit ng mall na kanilang pinapasukan. Nakapagdesisyon si Catlea na umuwi na lang muna ng inuupahan, at subukang pakiusapan uli si Aling Rosa. Minalas kasi siya ngayong araw, dahil walang kahit isa sa mga nilapitan niya ang nagpahiram ng pera. Expected na niyang mangyari ito, dahil wala pang gaanong nagtitiwala sa kanya na pahiramin siya, dahil isa siyang baguhan na empleyado. Nagpasya na lang siyang umuwi. Umalis si Catlea sa kanyang inuupahan na walang ibang dala, maliban lamang sa kanyang nag-iisang malita. Ang kanyang mga natirang gamit, tulad ng mumurahing ceiling fan, at rice cooker na dinala pa niya galing sa probinsya, ay pinaiwan ni Aling Rosa, dahil kulang pa nga daw yun bilang pambayad sa 2 buwan niyang pangungupahan sa kanyang bahay. Kahit anong pakiusap niya kay Aling Rosa, ay ayaw na talaga nitong makinig, buo na ang desisyon nito na ibigay sa bagong uupa ang kanyang kwarto. Salamat na lang at hinayaan pa siyang matulog doon kagabi. Napagod na siya sa kakaikot pero wala pa rin siyang makita,
na pwedeng popahan malapit lang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Mayroon ng ibang medyo mura, at kaya nasa budget niya, pero nanghihingi sila ng 2 buwan na down payment. Kaya lang 5 days pa bago siya nakapagsahod. Ibig sabihin 5 days din siyang matutulog sa bangkita. Ang importante muna sa ngayon ay makahanap siya ng kanyang matutuluyan, habang wala pa ang kanyang sahod. Umupo muna siya sa isang bench, na nakapwesto sa gilid ng malaking park, upang magpahinga. 5 minuto lamang ang nakaraan, simula nang umupo siya nang mapansin niya sa di kalayuan ang isang matandang lalaking nakahandusay sa sahig, na parang walang malay. Marami na rin ang nakakita sa matanda, pero dinadaanan lang nila ito. Agad niyang nilapitan ang matanda, upang kumpirmahin ang nasa isip niya. Hoy, miss, wag kang lumapit dyan. Baka kung anong gawin sa'yo. Maraming modos sa panahon ngayon. Saway ng isang ginang sa kanya. Hindi ito pinansin ni Cattleya, maigi niyang pinagmasdan ang matanda, humihinga pa ito, marahil ay hinimete ito dahil masama ang pakiramdam. Agad niyang kinuha ang isang maliit na bote ng white flour sa kanyang malita, at pinahid ang laman nito sa bandang ibaba ng ilong ng matanda. Di nagtagal at nagkamalay naman ito. Bigla pa itong nagulat nang makita siya. Dahan-dahan niya itong tinulungan na makatayo, at inalalayan para umupo sa isang bench, na sa lilam ng punong kahoy. Lolo, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? At saka bakit kayo nag-iisa? Wala po ba kayong ibang kasama? Sunod-sunod niyang tanong sa matanda. Umiling-iling lang ang matanda, habang titig na titig pa rin sa mukha niya. Nagtataka siya kung bakit mula pa noong nagkamalay ang matanda, ay hindi na maalis ang tingin nito sa kanya, at sa suot niyang kwintas. Hindi naman siguro ito magnanakaw, diba? At saka mukhang mabait naman ang matanda. Pero bakit ang klase ng tingin niya, para bang may inaalala? Sa loob-loob ni Cattleya. Lolo, saan po ba kayo umuwi? Tulungan ko na po kayong may hatid sa sakayan. Sa susunod ho, pag umalis kayo ng bahay, kailangan may kasama po kayo. Baka anong mangyari sa inyo sa daan? Sabay tayo ni Cattleya, ngunit hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Maraming salamat sa tulong mo, iha. Niligtas mo ang buhay ko. Kung hindi mo ako tinulungan, baka natuluyan na ako. Bigla kasing nagdilim ang paningin ko kanina. Nakalimutan ko umalis pala ako ng bahay nang hindi nakapag-almusal, iyan siguro ang dahilan, kaya nandilim ang paningin ko, at bigla akong nawalan ng malay. Mahinang sagot ng matanda sa kanya. Nako, wala akong anuman lolo, kahit ho na sino gagawin din ang ginawa ko. Okay na po ba ngayon ang pakiramdam ninyo? Ihahatid ko na kayo sa sakayan ng bus. Pagkatapos ko kayong may hatid, saka na rin akong maghanda papasok ng trabaho ko. Speaking of trabaho, naghahanap pa pala ako ng pwedeng paliguan. Yung maghuhulog ka lang ng 10 piso sa bote, tapos nakaligaw ka na. Sa loob-loob niya. Huwag kang mag-alala, iha, magpapasundaw na lang ako dito. Medyo mabuti-buti naman ang pakiramdam ko. Paliwanag ng matanda. Sigurado ho kayo lolo, may susando sa inyo. Nag-aalangan tanong niya. Sigurado ako, iha, mayroon akong cellphone dito. Tatawagan ko na lang ang susando sa akin. Ano nga pala ang pangalan mo? Agad nitong tanong. Cattleya Sanchez po. Sige po, may one ko na kayo lolo, may trabaho pa kasi ako. Ingat po kayo. Kumaway pa siya bago umalis. Sinundan niya ng tingin ang papalayong si Cattleya. Bumantong hininga siya, habang kinukuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Hinahanap niya ang numero ng kanilang butler, saka ito tinawagan. Hello Lister, magpadala ka ng driver para sunduin ako dito sa Forbes Park ngayon din. Ang baritonong utos ng matanda. Yes sir. Agad namang sagot ng kabilang linya. After 5 minutes, pumaroda ang isang kulay itim na Bentley sa harapan ng matanda. Pumasok siya sa loob, na hawak-hawak ang isang lumang litrato. Sir Harry, nag-alala po ang madam sa inyo. Bigla na lang kasi kayong umalis kanina na walang kasama. Agad na report sa kanya ni Lister pagpasok niya sa loob ng sasakyan. Saan siya ngayon? Nag-aalala na tanong din niya sa butler. Nasa Amara Manor po siya ngayon sir, iyak ng iyak. Kanina pa po kayo hinihintay. Agad na sagot ni Lister. Ang Amara Manor, ay isa mga bahay bakasyonan nila dito sa Pilipinas. At isa ito sa ipinamana niya sa kanyang nawawalang apo na si Sinaya.
Tumango siya at nilingon muli ang butler. Lister, may lead na ba sa matagal ko nang pinapaimbestigahan sa'yo? Tumango ang butler. Pupunta mamaya sa mansion ang private detective, na pinagkatiwalaan kong mag-imbestiga sir. Mayroon na daw siyang impormasyon tungkol kay Sanaya. 1 linggo pa lang niyang hinawakan itong kaso, kaya expect na po natin na hindi pa ganun kakumpleto ang impormasyon na nakalap niya. Ilang taon ko nang pinapahanap ang apo ko. Pang-ilang private detective na yang kinuha mo. Are you sure you can trust him? Baka kukuha lang ulit yan ng pera, tapos mali-maling impormasyon na naman ang ibibigay, katulad ng mga nauna mong kinuha. May himig pagdududa na tanong ni Harry kay Lister. Siguradong sigurado na ako ngayon sa kanya sir. Si Mr. Morris ay isa sa pinakamagaling na private detective sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa. Lahat ng hinahawakan niyang kaso ay na-resolve niya ng mabilis. Kaya nang mabalitaan kung uuwi siya ng Pilipinas ay agad ko siyang tinawagan, at pinagkatiwala ang paghahanap kay Sanaya. Paliwanag ni Lister. Okay, pero wag mo siyang iharap sa akin, hanggat hindi pa kumpleto ang impormasyon na hinihingi ko sa kanya, tsaka Lister idagdag mo sa iimbestigahan niya ang babaeng nagngangalang Catlea Sanchez. Gusto kong malaman lahat ng impormasyon tungkol sa pagkatao niya. Kung kailangan dagdagan mo ang bayad sa Mr. Morris na yan gawin mo, seryosong utos ni Harry. Nagulat si Lister sa inutos ng kanyang amo. Nagtataka siya kung anong mayroon sa Catlea Sanchez na ito, at bakit nito naisip ang paimbestigahan. Hindi na siya nagtanong pa, at agad na lang na sumang-ayon sa kanyang amo. Sige po sir, sasabihin ko sa kanya.